Preacher Albert Lumage. Yun. Meron po ba? Ayun, okay po. Naririnig po. Ayun. Nakikita ko dun. So, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral sa salita ng Panginoon. We are on the book of You Forget Already, yung mensahe about Luke last time. So, babalikan po natin yan kasi may kinalaman po yan sa ating pag-aaralan ngayon. It's only 4 verses or 5 verses. Pero ang ano po niyan is pwede nating makuha doon sa previous. Kaya magkakaroon tayo ng storytelling dito. So yun po. Babalikan po natin yun. Ganito ko na lang para ano. So yun, salamat ako sa Panginoon sa oras na ito, sa pribilehiyo, no? Na makatayo po ulit sa inyong harapan, makapagturo ng salita ng Panginoon. So tayo po muna ay manalangin, no? Samahan niyo po ako sa panalangin. O dakilang Diyos, maraming mapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa aming buhay sa lahat, Panginoon, sa oras na ito. At kami, Panginoon, ay sinamahan niyo dito, Panginoon, na patuloy para kami makapanamba sa inyo. Ikaw, Panginoon, ay aming dalanginan, i-worship, Panginoon, at papurihan, Panginoon. At Panginoon, kasama sa aming pagpupuri ay ang kilalanin ka, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga banal na salita. Kaya dalangin namin, Panginoon, na habang sinasamahan niyo kami, Panginoon, kayo nawa rin, Panginoon, na magturo sa amin, sa aming mga pag-aaralan mula sa iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang magbigay kaunawaan sa bawat isa sa amin. Kasama po ako doon. Gamitin niyo po ako, Panginoon, na tagapagsalita mo. Ikaw ang magbuka ng aking mga bibig, Panginoon. Ikaw ang magbigay, Panginoon, ng kaisipan sa bawat isa, Panginoon, ng kaunawaan according, Panginoon, sa gusto mong maunawaan namin, Panginoon. At dalangin namin din, Panginoon, ang paghingi ng kapatawaran sa inyo, na linisin niyo nawa, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ng ang mga salita mo, Panginoon, ay siyang manguna at maging sisidlan, Panginoon, yung aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at lahat ng ito, Panginoon, ay aming hiling dalangin na may kapurihan at salamat sa dakilang pangalan ni Jesu-Cristo ang tagapagligtas namin. Amen. So let's open our Bible in Luke chapter 16. No? So doon po tayo naputol, if I'm not mistaken. Ako din po yata ang huling preacher sa Luke. Kasi karugtong to nung mensahe ko po noon. So ang Luke ko po noon ay mula Luke chapter 16 verse 1 to 13, which is what we are talking about, the unjust reward. No? Ngayon po, ang ating pag-aaralan po ay mula sa Luke chapter 16, and we will be having 5 verses, which is chapter 4, verse 14 to 18. No? So, last Friday, alam ko, nakita ako ng anak ko, nakahiga ako, sasalita ako, nagpi-preaching ako, nakahiga ako, nagpi-preaching, ganyan. Kasi nagpa-practice po ako ng preaching ko. No? So, ganoon po, nakahiga ako. No? So, hindi po, kasi base po sa pinag-aaralan, syempre, inuunawa ko, inaalam ko, Lord, ano nga po ba? So, yun. So, kaya nga nabalik ako sa Luke chapter 16. So, buksan niyo po dyan sa Luke chapter 16, verse 14. Basahin po muna natin. Sundan po ng inyong mga mata para may background po tayo mamaya. May dali niyo nating maintindihan, maunawaan. So, Luke chapter 16, sabi po dyan, verse 14, and the Pharisees also, who were covetous, heard all these things, and they derided him, and he said unto them, Ye are they which justify yourself before men, but God knoweth your heart.
For that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. The law and the prophets were until John. Since that time, the kingdom of God is preached, and every man press unto it. And it is easier for heaven and earth to pass than one tittle of a law to fail. Whosoever putteth away his wife and married another, committed adultery, and whosoever marrieth her that is put away from her husband committed adultery. God bless the reading of Holy Scripture po. So, yan po. Pag-aralan po natin yung 5 verses na yan. Unti-untiin po natin, himay-himayin po natin. At nang tayo ay mas magkaroon ng kaunawaan. No? Sa verse 14, no? Sabi diyan, the Pharisees also who are covetous heard all these things and they derided him. No? Kung tagulugin po natin, itong mga Pariseo na to, na nandun din, na kung saan ay, sabi diyan, ay mukhang pera. No? Covetous. Mukhang pera. Yan. Ibig sabihin, they are love of money. Okay? Heard those things. Sabi, narinig daw yung mga sinabi. Ano nga po ba yung tinuro ng Panginoong Hesukristo about him? And narinig yun, and they derided him. Ano yung derided? Ang sabi dito is scoffed at. So, kung tatagalugin, ay parang nilait. No? Nilait, minaliit. Ano po ba yun? Nilait. So, bakit nga po ba? Isipin natin, bakit po ba lalaitin? Kumbaga, ano ba yung sinabi ng Panginoong Hesukristo? Ano ba yung napakinggan nila patungkol dun sa turo ng Panginoong Hesukristo? Kaya po babalik tayo sa Luke chapter 16. Diba? Ang sabi po kasi ng Panginoong Hesukristo dito, no, sa Luke chapter 16, ito po yung pagtuturo ng Panginoon patungkol doon sa parable of the unjust steward. Na sinabi ng Panginoong Hesukristo, kinoment nga niya yung, yung isang tuso. Hindi niya kinoment yung ginawa niya na katusuhan. Kumbaga parang, sabi ko nga noon, pagkano, yung kwento kasi nga, minsan nakakapagkwento tayo, di ba, kahit anong kamalian, itong taong to napakatuso. Minsan, ang ginagamit natin, napakagaling nitong manloko. No? Parang ganun yung gustong iyan ng Panginoong Hesukristo about it, na doon sa pag-comment nung Lord. Pero ang Panginoong Hesukristo ang nagsabi din, ito po, no? Sabi diyan sa verse 9 ng 16, and I say unto you, make to yourself friends of mammon of unrighteousness. So verse 16 po, verse 9 po yan ng chapter 16, and when ye fail, that may receive you unto everlasting habitation, no? So, bakit ba, inisip ko, sabi ko, bakit naman lalaitin ng mga Pariseo ang Panginoong Hesukristo about it, no? So, because there's something na hindi gusto ng mga Pariseo sa tinuro ng Panginoong Hesukristo. Okay? Kasi, there are something that, alam niyo yun, yung minsan, hindi ka sang-ayon. Magsasalita ka na lang, si pastor naman. Kasi bakit? It's contradict doon sa ginagawa mo. Okay. Ano po ba ang gustong ituro ng Panginoong Hesukristo sa chapter 16 verse 9? Yung sabi ng Panginoong Hesukristo sa chapter 16 verse 9 is, gamitin nyo yung pera ng mundong ito, makipagkaibigan kayo. At sabi, pag iyan ay wala na, naubos na, or fail, actually, ang aking kaunawaan dito is ganito yan. If you use your money in God's glory, hindi ka po pabayaan ng Panginoon. God will continue to bless you. Kaya nga, sabi niya, and if you fail, ibig sabihin yan, pag wala ka na dito sa mundong to, tatapos na yan, yung pera mo, ubos na, hindi mo uubos yan habang nabubuhay ka, hindi ka paghihirapin ng Panginoon. Okay? Kung sakali mang wala na yan, kasi as we are Christian, what we need to understand is the contentment. Pagka kontento ka, kahit sa simpleng bagay, kahit ano man yung meron ka, masaya ka na dyan. No? Kaya ang sabi ng Panginoon, gamitin mo ang pera nyo para makipagkaibigan saan? Sa mga hindi mananampalataya. No?
Kaya nga po pagka yan, magta-tax na naman po tayo, di ba? Okay. So kaya nga po pag nagta-tax tayo, nandiyon yung nagpe-fellowship tayo afterwards. Minsan nandoon yung may iniimbitahan tayo sa Bible study natin. Minsan tayo gumagastos, may bisita tayo. Yun yung paggamit nun eh. Okay? One of a good example na gusto ko mong masabi po dito is actually yung nung time na yon, I don't want to iangat, no? Pero I just want to give an example na ang ginawa ng ating pastor na kung saan nung time na nag-resign siya, alam niyo po ba na nung nag-resign siya, nagkaroon siya ng visa, hindi po siya binisaan ng ating church, which is other churches, ganun po ang ginagawa. Okay? Ang ating church, ang ibang mga churches, mga Pentecostal and everything or anything, kahit nga nung nasa meeting po ako nung hinahati, dito ako nakipag-meeting po ako sa St. Martin na kasi gusto nilang i-centralize ang mga churches, ang mga Christian churches at sila magbibisa ng mga pastor. Pero magmi-mix kayo. Makikisama ka sa Pentecostal tapos mag-a-assign sila ng isang pastor kasi daw ang dahilan nila pag nawala ng trabaho yung pastor, nawawala ng pastor ang isang church. Pero dito, ang gusto kong bigyan na example, kagaya nun, ang ating pastor, he's not looking at it. Hindi natin binisaan ng ating pastor, hindi binisaan ng ating church. Pero what he did is kung ano man yung nakuha niyang gratuity, ginamit niya yung pangbisa sa kanyang sarili. Okay? That's the thing na parang ginagamit natin yung kung ano man yung meron ka, gamitin mo for the God's glory. Okay? For the God's glory. Ngayon, meron na naman silang ini-aim. Pupunta sila sa Australia, mag-mission sila. And sabi nga niya, it's 120,000 dirham. Hindi maliit na halaga. But for the God's glory, sabi nga, walang, ano ba yung 120,000? Basta at least isang soul. Alam nyo saan po gagamitin nyo? Saan kunuha? Sa Nissan Kicks. Tapos yung graduate ni Sister Virgie. Alam niyo po yun. Pero God is telling us to do it. Gusto ko maunawaan natin na ang Panginoong Hesukristo, yun yung tinuturo sa atin. Huwag tayong manghinayang, okay, na gamitin in His glory. Kaya nga sabi dyan, then may receive you unto everlasting habitation. Ano ba yung everlasting habitation? Sa kaharian ng Panginoon. Okay? So God is telling us to do that thing, no? Ngayon, doon hindi sang-ayon tong mga Pariseyo. Okay? Doon hindi sang-ayon yung mga Pariseyo. Kasi ang sabi niya, kagaya narinig, kumbaga, yung mga pera nyo, gagamitin mo sa, di ba, sila nga, mga Pharisees, actually, sabi ko, pag-aaralan ko, magtanong ako, search mo nga kung merong bang mahirap na Pariseyo. Lahat ng Pariseyo mayaman. Para silang lawyer, di ba sa atin sa Pilipinas, actually, lawyer sila, di ba? Di ba, ang mga lawyer sa atin, actually, may mga kayanan, di ba? No? Pag lawyer, kaya nga sabi nila, ang pinakamahirap na tawag dito, na profesyon, yung lawyer. Kasi minsan, pag lumapit sa'yo, kailangan mo magsinungaling. Kaya lawyer yung liar. So, kailangan mong magsinungaling. Kaya minsan, maganda yung tapat na lawyer na kumbaga hindi sila tumatanggap kaya may mga lawyer naman chine-check muna nila ano yung kaso. Ay, hindi ko kayang tanggapin yan. Pero hindi ko sinasabing lahat. Pero ibig sabihin, mahirap yun kasi minsan pag ang pinaka-problema nun, nasimulan na yung kaso kasi pinagtakpan yung kaso ng umpisa. So, dikdikan ng dikdik. Tapos meron palang hindi sinabi yung yung kliyente mo na talo ka naman na pala. So, mahirap marang i-withdraw mo. Hindi naman basta-basta i-withdraw mo. So, yun po ang kahirapan sa pagiging lawyer, no? Na, hindi na kita kasi, pero pwede naman yun. Pero mahirap yun kasi parang yun,
yung dignidad mo bilang lawyer, kasi usually, ang gusto mo makilala ka na laging nananalo sa kaso. Okay? Pangit naman, ay ayoko yung lawyer niya kasi gusto mo ring kumita eh. So para kumita ka, kailangan lahat ng kaso mo panalo. Okay? So yun po, no? So, itong mga Pariseo nito mayayaman. Kaya nilait nila ang Panginoong Hesukristo about doon sa teaching niya. Kasi nga, ang sabi ng Panginoong Hesukristo dito, verse 13, no servant can serve two masters, for either he hate the one and love the other, or else he will hold the one and despise other. You cannot serve God and mammon. So you cannot serve God and mammon. Hindi pwedeng nagsisilbi ka sa Panginoon, tapos nagsisilbi ka sa kayamanan mo. Iniingatan mo yung kayamanan mo. Ayaw mong mabawasan ng kayamanan mo. Okay? Naintindihan po natin? So, doon po, medyo maano yung tenga nitong mga Pariseo. Okay? Kaya sabi niya, kaya nilait sila. And sabi ko nga, nung talagang inuunawa ko to, sabi ko, so mukha sirang pera pala talaga. Kasi sinabi ng Biblia, mukhang pera. Yung kubetos kasi, tiningnan ko sa Tagalog, no? Na mga Pariseo na mukhang pera ay narinig nga ito. Yun nga, yung mga ganon. So they are covetous, they are looking for money, no? So nilait. So paano nga ba nilait? Bakit nga ba nilait? Pwede nating makita po dito is they are looking na kung saan minsan kasi po ganito po yung thinking ng tao, tama? Pagka yumayabang, pagka yumayaman, iniisip natin, tapos kunwari, Kristiyano, mayaman, ay, binibless ni God. Okay? Nag-gets po ba? Naintindihan nyo? So parang ganun yung gustong ipahiwatig ng mga Pariseo na to. Okay? Na kung mayaman lang kami, it's been approved by God. Para sa kanila. Okay? It's been approved by God. So, how you can say, parang siguro kung nandoon, kumbaga, gawan ko lang ng kwento ha. Siguro kung nandoon yung Pariseo, tapos yung Panginoon sa Kristo, sabihin ko kunwari ako yung Pariseo. Ay, sobra ka naman magsalita, parang akala mo, napakagaling mo. Parang ganun. Okay? Tingnan mo nga, kung kami hindi kalugod-lugod sa Panginoon, hindi kami yayaman ng ganito. Parang ganun yun, no? Kaya, yung panglalait, kasi nga, kung meron man kaming pera, no? Kung meron man kaming kayamanan, ito'y biyaya, it's a blessing of God. So, God's an approval. Parang, kwento po yun, wala sa Bible. Gusto ko lang pong, baka mamaya sabihin nyo, illustration lang po yun, ha? Gusto ko pong i-emphasize, illustration lang po yun. Huwag yung sabihin na nasa Bible po yun. Binibigyan ko lang po para mas maunawaan natin, maintindihan kung bakit nilait, no? So parang ganun ang panglait niya. So, verse 15, ito mahaba na kagad, isang verse pa lang. Verse 15, ang sabi ng Panginoong Kristo, and He said unto them, ye are they which justify yourself before men, but God knoweth your heart, for that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. So sabi ng Panginoon sa kanila, kayo, no? Pinakikita nyo na you are justified. Sabi niya, kagalang-galang, mataas, alam nyo ang lahat, kayo ay parang walang kasalanan. No? Kalugod-lugod kayo. Pero saan? Sa mata ng tao. No? Actually po, gusto kong maunawaan natin, sana sa atin, mga kapatid, although salamat dahil magkakasama naman na tayo, no? Pero minsan may mga tao kasi na minsan tumitingin sila doon sa tumitingin sila sa mga pasto, mga preacher o kung ano man, na parang ang galing-galing niya, no? Galing-galing nila, sila ay binibless, no? Parang sabi nga ng Panginoon, kayo, ye are they which justified yourself before man. Parang pinapakita nyo, tama kayo lagi sa harapan ng tao. No? Pinapakita nyo na lagi kayong tama, magaling.
kataas-taas kayo sa mga tao. Pero ang sabi ng Panginoon sa Kristo, minsan kasi ganun tayo eh. Pag nakita natin, ay, actually, mga banal yan. Pero hindi nila nakikita, no? Ay, ano yan, si ganito yan, si pastor yan, napakagaling yan. Alam mo, yan ako. Okay lang naman kung ano, no? Pero pagka minsan, may mga tao nagiging parang Diyos na nila yung, ano eh, yung mga pastor. Actually, meron akong napanood, no? I mean, hindi man napanood, may nabasa. Actually, Diyos na nila yung ano, Diyos na nila yung, ewan kung kilala nyo si Amang. Kilala nyo po ba si Amang? Sa Pampanga yata yun. Si Bishop Rustan ba yun? Parang siya daw yung second coming anointed one. Which is actually, may nauna pala kay Kibuloy. Patay na siya. Yun nga. Kaya nga gusto ko sabihin, nung nakita ko yung kasi may nag-post, sabi niya, kung di kayo maniniwala na ang Panginoon ay pwedeng pumunta sa katawan ni Bishop Doctor eh. Kasi nagpagaling, kahit na daw patay, nabuhay eh. Di ba? Ang hirap, no? Pero yun nga, ngayon nakita ko, parang Catholic din siya, pero siya yung pinaka-bishop, siya na yung Diyos, parang yun ang siya yung God the Holy Spirit. Ayun na nakita, nabasa mo ba yan kung sino yun? Siya daw po yung God in the Holy Spirit, kasi yung ginamit ng Panginoon Kristo sa John chapter 6:17, na magtapadala ako ng comforter, siya daw po yun. So, He's the God the Father and Holy Spirit. Parang ganun. Kasi nakapagpagaling. Pero ang sabi ko lang, ang Panginoong Kristo, ito po ang gusto kong maunawaan nyo. Ang Panginoong Kristo, ang Diyos, hindi namamatay. Ang Panginoong Kristo namatay para sa ating kasalanan, pero muling nabuhay. Pero itong tao na to, kung may nakakarinig man po sa akin, doon sa mga ito lang po sana makita nyo. The Bible tells us God will rise again. Dapat, kung hindi siya namatay, nabuhay siya. Okay? Okay? Kasi, Revelation, tapos na po yung Revelation eh. Actually, nabasa ko pa yung niya. May sinabi pa siya, ito ang aking revelation. Ang sumunod sa akin. Sabi ko, napakahirap pastor ako nun. No? So, bakit ako napunta doon? Kasi minsan may mga tao na nag-a-idol na ng tao din. Okay? Mali po yun, no? So ngayon, sabi nga ng Panginoon Kristo, kayo gusto nyo parang right kayo sa Pero sabi dito, but God knoweth your heart, no? God knoweth our heart, no? Actually, gusto kong maintindihan natin na ang Panginoon, alam ng Panginoon ng ating mga puso. Okay? Sa lahat ng bagay. If God is all-knowing, because He's all-powerful and He's omniscient, tama? Omniscient, all-knowing, omnipresent, kasi sa lahat, okay. Omnipotent, all-powerful, no? Kasi, ang Panginoon, alam niyang lahat sa atin. Sabi niya, but God knoweth your heart. Sabi niya, but God knoweth your heart, for which is highly esteemed among men. Kayo na parang napakataas kayo sa patingin ng tao, no? Pero sa paningin ng Diyos, sabi niya, abomination in the sight of God, no? So God knoweth our heart. Okay? Minsan, mag-ingat din po tayo sa ating mga ginagawa. We should not be same like these Pharisees, na kung saan we are doing, na kung saan na parang alam natin to, dapat ganito kayo, ganito. Pero anong ipinapakita nyo mismo sa sarili nyo? Naintindihan nyo po ako? Ano yung ginagawa nyo sa sarili nyo? Minsan marami tayong bagay na alam na parang alam natin to, dapat di ka ganito, hindi ka ganito, ito. Pero ngayon, ikaw mismo sa sarili mo, naipapamuhay mo ba? Nagagawa mo ba? Naipapamuhay mo ba? Nagagawa mo ba? Bakit? Kasi yung ginagawa mo, iyon yung nasa puso mo. Naintindihan niyo po ba ako? Hindi niyo ata naintindihan eh. Bababa na ako dito. Hindi, ang ibig sabihin,
God knoweth our heart. And even these Pharisees, kasi kung tutusin, di ba, tinutuan nila, ayaw nilang tanggapin ng Panginoong Jesucristo. Actually, dito makikita natin, ayaw nilang tanggapin ng Panginoong Jesucristo, even the teaching of our Lord Jesus Christ. Okay? Especially that one. Pero sabi nila, kalugod-lugod tong mga pariseyo nito. Sabi nila, oh, kayo, tinitingnan kayo ng mga tao, pero sa Panginoon, paningin ng Panginoon Diyos, kasuklam-suklam yung mga ginagawa nyo. Bakit? Bakit? Bakit po? Alam niyo po ba bakit? Kasi po, ganito. Di ba sabi nga, babalik po tayo, no? They derive him. Parang nilait nila. They are looking. Di ba, maalala niyo yung Micah 6:8? He had showed thee what the Lord, he had showed thee, oh man, what is good and what the Lord required with thee. Sinabi na ng Panginoon kung anong gusto at anong kailangan ng Panginoon sa atin. Sabi diyan, but to do justly and to have mercy and to love mercy and to walk humbly. Tama? O di ba dito nagmamataas sila, nagmamataas sila, esteem. Tingin niyo sa mataas kayo eh. Alam niyo yung mercy? Awa. Actually, pag pinag-aralan niyo yung mercy, nandoon yung love, kindness sa lahat sa tao. Okay? Yung mercy. Yung justly, gumawa ka ng tama, matuwid. Okay? Okay, sabihin natin, gumawa ka ng tuwid. Gumawa ka ng matuwid. Pero, yung to have mercy, pag sinabi mo to have mercy, ang pag-aaralan po natin yun, doon yung, ikaw ba, paano ka tumulong sa kapwa? Paano ka? Doon sa panahon nila noon, I don't think so na, kasi, alam niyo yung sa panahon ng Panginoong Jesucristo, siguro kung mabivisualize ko, kasi, dahil dun sa kwento na makikita natin sa gospel and how Jesus Christ rebuking them, no? Marirealize natin, mapipigure out natin na sila yung mga taong parang ayaw tumulong sa kapwa. Ayaw maglabas ng pera para sa, ang gusto lang nila lagi pakabig. Naintindihan niyo po? If you will try to understand the gospel, how Jesus Christ rebuking them. Okay? So, yun yung nakikita natin. And Jesus Christ is telling that one. Na kaya sabi ng Panginoon sa kanila, kasuklam-suklam kayo sa Panginoon, sa mata ng Panginoon. Kasi you are looking only for what you will get. No? Gusto nyo kasi lagi, minsan, sabi nga natin, minsan sino may nakausap ko nun? May nakausap ako, may narindigan ako na example. Active ka sa church, pag makikita mo na ikaw yung mapaparangalan. Kumbaga, uy, ikaw leader dyan, ha? O sige, gawa. Pero hindi ka nakiki-coordinate. Sa mga company, mga ganyan din. Pero kasi you are looking for something na mataas ka. No? Okay. So, ayun po. Ngayon, kaya ang Panginoong Jesucristo dito, nagsabi about kung ano yung, kumbaga, di ba sila, Pharisees, mga lawyer to, di ba? Naintindihan nyo? Kaya nagsabi siya patungkol doon sa next verse na yung ginagawa nung mga Pariseyo. Kasi sila yung nakakaalam ng batas, tama? Tama, di ba? O, sabi diyan. Verse 16, and the law and the prophets were until John. Sabi niya, yung mga batas, alam nyo, di ba? Ang mga batas, saka mga turo ng mga propeta is until John. Last week, narinig ko yung sinasabi ni Pastor Cornelio na yung the New Testament and Old Testament. No? Si John the Baptist is kasama siya sa Old and New. Okay? Nasa gitna siya sa Old and New. Kasi, and sabi ni Pastor Cornelio, yung Luke 16:16, which is, I believe, this is the one. Okay? This is the one. Luke 16:16. Ito yung sinasabi daw ni John. Na ang batas at hanggang kay John. Ang ibig sabihin, yes,
follow the law and those teaching of the prophets. Pero pagkatapos nun, okay, eto pagkatapos nun, sabi diyan, since that time, simula that time, the kingdom of God is preached. No? Pagkatapos nun, ang kaharian ng Diyos ay ito. Kasi 'di ba, sabi din 'di ba ni John the Baptist, repent in Matthew, for the kingdom of God is at hand. Naintindihan niyo po? Okay? Kaya, yun na po. So, panahon ni John, ngayon, sabi yan, and every man press unto it. No? Nung narinig po yun, marami ang gusto, yung press unto it kasi parang nagpupumilit. Nagpupumilit, gusto nilang makapasok doon. Actually, on this time, we never know really. Pero those people, they are looking, yung kaharian na yun, kasi di ba they are on the Roman pananakop, no? This time, they are looking for that kingdom. Maraming gustong ma-attain na yung kingdom na yon. So that's one. And for those who understand about the teaching of God, this is about going to heaven. Okay? But those time, hati po 'yon. Saka binabasa ko doon sa commentary ko, may mga actually tatlong teaching ang niyan eh. Pero yun nga po 'yon, no. Mayroong mga tao, nagpupumilit sila. Una, makikita naman natin si Jesus Christ nagpupumilit sila na na gawing hari, di ba? Sa John chapter 6 pa lang. Tama nga ba yun? Chapter 6 ba yun? Yung, tapos nagpakain ng Panginoong Jesucristo ng marami. Tapos nagtago siya. No? So nagtago siya. Alam ko John chapter 16. 6 yun, chapter 6. Na nagtago siya kasi they know, Jesus Christ know their heart na gusto siyang gawing hari. So, this is the thing that hanggang dito, sabi niya, simula nung na-preach yun, maraming gusto magpupumilit. At during those times, Jesus Christ, they want to raise Him a king. Pero sa mga nakakaunawa about ng teaching ng Panginoon Kristo, they knows that they are looking for the heavenly kingdom as well. Okay? So ngayon, sabi diyan, di ba, clear ng Panginoong Kristo about the law and the prophets, okay? Sabi diyan, and it is easier for heaven and earth to pass than one tittle of the law to fall. Ibig sabihin, lahat ng bagay, kasi sabi niya, para mas malinaw, bigyan ko po ng emphasize po yan sa Matthew 11. 11 to 13. 12 to 13. Ay, hindi yata. Teka, saan po 17 pala. Matthew 5. So, Matthew chapter 5, no? Okay. I just want to emphasize this one kasi nung sinabi ng Panginoon Kristo na and the law and the prophets until John. So maybe they will think na yung batas hanggang kay John lang and the law, no? But Jesus Christ is telling here in Matthew chapter 5, think not that I am come to destroy the law or the prophets. Okay? I am not come to destroy, but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot and one tittle shall not no wise pass from the law till at it fulfill. Ngayon, sabi po ng Panginoon Kristo, then dito, no, madaling lilipas, no, ang panahon. Lahat ng makikita natin pwedeng mawala sa kalangitan at
sa mundo. Pero sabi diyan, one tittle of the law to fail. Ibig sabihin, kaysa yung batas ay maglaho or hindi masunod. Naintindihan niyo po ba yon? Okay? Alam niyo po ba yung tittle or jot? Kasi nung una, hindi ko naiintindihan po yon. Ang alam kasi na jot, nung nagtuturo dati, tuldok. Di ba ngayon, mas maintindihan natin. Alam niyo po ba, Pastor, nung dati, ilang beses akong nagpabalik-balik doon sa typing, yung ginagawa ko nung nag-aayos tayo dito. Yung pangalan nyo, magkaiba daw sa Arabic pagka nagtatype ako. Kasi pag nagtatype ako ng J, kinonvert ko sa Arabic, yung nasa Emirates ID ni Pastor, may tuldok. Yung J, sa parang letter, may tuldok sa taas. Doon sa copy-paste ko, converted ko, wala yung tuldok. So, nababago ang pangalan niya. Parang nangyayari, kaya tawag sa inyo, Pastor, di ba, Jackie. Kasi Jake siya eh. Pero pag nakita mo, pagka kinonvert mo, Jackie. As in Q. Yata. Parang ganon. Q ang ano sa kanya. Tapos, ang nangyayari, pag binalik ko na uli, yun nga, from that Arabic, binalik ko yun, ay iba ng pangalan, hindi na Jake. Jackie na. Parang ganon. So, ganon yun. Ibig sabihin, yung jot na yon, malaking bagay. Di ba? Kahit sa number mababago yung isang number, isang tuldok lang, di ba? Tuldok dito, number di ba? At least marirealize natin, yun yung sinasabi. Ibig sabihin, walang lilipas na batas. Okay? Marahil, ngayon, bakit tayo napasok sa batas? No? Sabi nga dito, God knows your heart kung ano yung ginagawa ng tao. Kung ano yung gusto ng mga Pariseyo. Ngayon, pumasok ang Panginoong Jesucristo about sa law. Kasi itong mga tao nito, alam nila kung ano yung patungkol sa batas. Diba? Ngayon, ang Panginoong Jesucristo, nagsabi siya ng example about sa batas. Ano po yung batas na yon? Whosoever putteth away his wife and married another, committed adultery, and whosoever married her and put away her husband committed adultery. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, itong batas po na to, di ba? Ito yung batas ng Diyos. Na kung sino man daw ang naghiwalay, hiniwalayin yung asawa niya. Ayoko na sa'yo, bakit? Hindi ka masarap magluto. Nare. Hindi, ganun ang may mga ganun. Kasi actually, bago ako kumukuha ako ng mga background kung ano yung, so may mga ganung estado lang po pala. Minsan, pangit, hindi sa magluto, pero isa na may exemption po. By the way, may exception. No? May exemption po dyan. Jesus Christ give the exemption. Pero sabi ng Panginoon Jesucristo, kung sino man ang magtanggal o maglayo o maghiwalay sa kanyang asawa and marry another. Kunwari ako, sabi ko, ako, love gumami ko. So, kumbaga, sabi nila, pagka, ito yung binigay na example ng Panginoon Jesucristo. Di ba? Sabi ng Panginoon Jesucristo, walang batas na babaguhin. Walang batas na mawawala. Okay? Okay, naintindihan po Kailangan magkaunawaan tayo dito. Baka mamaya kasi sabihin nyo, bakit ganun? Sabi ni Brother Albert, law na. Hindi po tayo law. Okay? We are saved by grace. Tandaan nyo po yun. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, pagkatapos ng law na yon, kingdom na. Yung kingdom, we are being saved by grace. Okay? Not by the law. Kasi during those time, ang law, sabi nga po ni Pablo, ito yung ating school master. Ano po ba yung school master? Sa Galatians. Alam niyo yung school master, yung guide, yung magdadala. Dadalhin ko na kayo kay God para sundin nyo. Okay? Okay? Balik po tayo dito. Sabi dyan, kasi, ito yung example ng Panginoon, and committed adultery. So, ang pag-commit ng adultery, pag nilayo mo yung asawa mo, iniwalayin mo asawa mo, nag-asawa ka uli,
nagko-commit ka na ng adultery. At sabi diyan, and whosoever married her and put it away, kung sino man daw yung mag-asawa doon sa hiniwalayan, nagko-commit din ng adultery. Okay? So, bakit binigay na example ng Panginoon Kristo yon? Kasi po, hindi po yun ang design ng Panginoon. Bigyan ko po uli ng example sa Matthew 19. Verse 19. Ito yung kwento about, pag binasa niyo po yung simula ng Matthew chapter 19, yung simula po niyan, about the divorce. Kasi nagbigay si Moises ng paper of divorce. Okay? Ngayon, gusto nilang i-tempt ang Panginoong Hesukristo about sa divorce. No? Sabi niyan sa verse chapter 3, and Pharisees come unto him, tempting him, and saying unto him, it is lawful for a man to put away his wife for every cause. Sabi niya, sabi ng mga Pariseo, pwede ba na i-divorce ko na lang ang aking asawa kahit sa anong paraan o kahit anong dahilan? And he answered and said, how you not read that which is made from the beginning? Okay? Hindi niyo ba nabasa kung ano yung ginawa ng Panginoon nung umpisa? Ano po yan sa Genesis, di ba? Sabi dyan, that he made male and female, and he said, for this man shall cause a man leave his father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Wherefore, they that no more twain, but one flesh. Wherefore, God hath joined together, let not man put asunder. So, yun yung pinakabatas. Batas yun ng Panginoon, tama? Yun yung kauna-unahang batas na makikita natin. Actually, hindi. Pangalawa na yata yun kasi yung unang batas, huwag mo kakainin yata yung... Hindi, pero ito yung unang batas ng Panginoon, no? Na kung saan, sa Genesis na makikita natin na nung ikinasal sila, okay, naiintindihan niyo po? Na anong ginawa ng mga Pariseo or nung panahon nila? Sabi diyan, verse 7, and say unto him, why did Moses then command to give a writing of divorcement and put her away? Eh bakit ngayon nagbigay ng divorce paper si Moises, nag-agree? Ang Panginoon bang may kagustuhan nun? Hindi. Sinong may gusto nun? Tao. Kasi anong sagot ng Panginoon sa Kristo? And he said unto them, Moses, because of hardness of your heart, separate your to put away your wives. But in the beginning it was not so. And I say unto you, whosoever put away his wife, except, yun yung sinasabi ko may except, a fornication, shall marry another, committed adultery. Or whosoever married her, which is put it away, committed adultery. So from the beginning, yun yung unang. Kaya sinabi ng Panginoon sa Kristo, walang isang batas na mawawala. So hindi batas ng Diyos, alin? Yung divorce. Kaya po tayo hindi tayo niniwala sa divorce, tama? I mean, hindi tayo approved for the divorce. Tama, Brother Benji? Bakit ba si Brother Benji tinanong ko? Hindi po naman kasal doon. Di ba? Hindi po, bawal po sa atin ng divorce. Kasi yung batas, kaya sabi ng Panginoon sa Kristo, ngayon, tapos na po ito, no? Ngayon, ano po yung para sa atin? God knows our heart. Tapos na po tayo. Kasi tapos na talaga. God knows our heart. Ang Panginoong Hesukristo, sinabi diyan, God knows your heart. Minsan, naintindihan niyo po ba yung kwento about sa law? Okay? So, nagkaintindihan po tayo sa law, di ba? Ngayon, ano yung gusto nating i-emphasize or anong gustong ma-emphasize sa atin? Minsan, may mga binabali tayo dahil sa ating kagustuhan kasi katigasan ng ating mga ulo. God knows first, kunwari, sabihin natin, in our treasure. Actually, may sinulat akong 4 kanina. On our treasure. Minsan, we want to testify or
yung mga binibigay natin sa Panginoon. No? Tingnan ko yung papel ko, anak. Okay. Ay, nawala yung papel ko. Ayun. Yun. Actually, God knows everything for us. God knows our service. God knows kung nagpupunta tayo dyan, umuupo tayo dyan, at talagang nag-worship tayo or for attendance lang. Naintindihan niyo po? God knows our heart on our giving, in our treasure, in how we give it to Him. Kung talagang bukal. Kaya po, kanina sabi ng ating pastor, pag-pray niyo po yung susulat natin. Actually, kanina susulat ako eh. Kasi ganito po ako pagka maggagawa ako sa commitment sa ano natin. Kung anong unang pumasok sa isip ko, yun yung susulat ko. Eh tapos biglang sabi ko, nag-jump ka agad ako dun. Bawasan ko nga ng kalahati. Hinati ko. Sabi ko, ay, mali. Kasi pumasok sa isip ko na isulat ko eh. Tapos binago ko So hindi ko na binago. Binalik ko ulit. Sabi ko, yun na lang. Yun yung susulat ko. Kumbaga, in-increase ko ng actually, hindi man ganun kalaki in-increase ko. In-increase ko lang siya. Pero parang naisip ko, ay, dapat hindi muna para may pag-increase pa din. Parang ganun. So, hinati ko, sabi ko, ay, wag na. Kasi baka mamaya, yung pagkaka-increase ko, oo nga, binawasan ko nga yun. Tapos, mapay naman ako sa kung saan-saan. Kaya, kasi actually, ganun po ako pagka magbibigay ako commitment. Kung ano yung unang pumasok sa isip ko, kasi I believe that God is guiding me through it. Kasi pinagpipray ko nga po lagi. No? So, yun po. So, naisulat ko na. So, yun po. So, in our treasure, in our giving, may mga, alam niyo po ba yung minsan, may nagbibigay mga donation by. Okay? You doing it, you putting it because you want to proclaim your name. But God knows, if, for example, if you really you want to give something for Him, kasi pwede mong, actually, parang ganito. One of our practice, another thing na natutunan ko. Nagtanong ako dati kay Pastor Ben. Pastor Ben, pwede po bang kunwari may gusto akong pagbigyan, sa kanya ko na lang po ibibigay. Okay? Kunwari, ganito. Yung Project Binalaunan. Okay. Or Project Hagay. Gusto kong, pinagpipray ko, gusto kong magbigay ng malaki. Or something lang. Sabi ko, Pastor, pwede po bang ako na lang ang magpadala sa kanila? Sabi niya, pwede naman, pero I don't want na i-practice mo yan kasi baka, kunwari, may mga church ako nakita, gusto ko silang bigyan, basta ganun. Kasi baka ikaw yung maitaas nila. Okay? Nag-gets po? Baka ikaw yung maitaas nila imbis na magpasalamat sila sa Panginoon dahil yung church ang nagpapadala. Pagka yung kasi pangkalahatan. Kaya simula nun, sabi ko nga sa sarili ko, if I will not trust yung authority ng pastor, parang hindi ako nagtatrust doon sa binigay ng Panginoon. Parang hindi ako nagtitiwala. Kasi ako naniniwala, simula nun, naiintindihan ko, sabi ko, na kung di ako maniniwala doon, parang hindi ako nagtatrust na. Ang kasi sila Sister Virgie, yung mga treasurer ng church, ibig sabihin, or yung pagmamanage si pastor, parang hindi rin ako nagtitiwala sa Panginoon, sa kapangyarihan niya, na kayang kontrolin ng Panginoon yung power. Nag-get siya po ba ako? Okay. So, yun po. So, kaya that time, okay. I understand. Tama naman. Tama, sabi ko tama. So, yun po. So, God knows your heart in giving and in your treasure. God knows your heart when you're really seeking talaga yung kanyang kaharian. Alam ng Panginoon kung ano yung nasa puso natin. Kung we want to serve, yung nagsiserve tayo talaga sa kingdom. Okay? And God knows also your heart kung
Kasi, di ba, we are on the grace period, tama? Pero sabi ng Panginoong Jesucristo dito, yung law, hindi mawawala. Marahil marami sa atin, we are thinking, may mga batas na, hindi nasakop ng ating batas yan. Okay? Alam ng Panginoon kung ano yung nasa puso mo, kung bakit ka sumusunod, kung according dun sa batas na binigay ng Panginoon sa atin. And those things are makikita natin sa Bible. That's the reason why we need to read our Bible and carefully understand our Bible. Intindihan niyo po? Kasi kung hindi po natin maintindihan yan, susunod at susunod lang tayo sa mali na nakakagulian natin. So pag maintindihan nyo yan, may mga gagawin kayo o may mga gagawin tayo na makikita ng Panginoon, sumusunod tayo doon dahil mahal natin siya. Amen? So tayo po mag-pray. O dakilang Diyos, maraming mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na aming napag-aralan sa lahat, Panginoon, na pinaunawa niyo sa amin, Panginoon, ng patungkol dito sa binasa namin at pinag-aralan namin na kung saan you knows everything, Panginoon. Kayo makapangyarihan. Alam niyo, Panginoon, kung kami, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa inyo o kami ay kasuklam-suklam sa inyong paningin. Dalangin namin, nawa, Panginoon, ang lahat ng aming ipinapamuhay, lahat ng aming ginagawa ay maging kalugod-lugod kami, Panginoon, sa inyong harapan. Hindi nawa, Panginoon, para lang maipakita namin o maitaas kami ng iba. Bagkus, Panginoon, makita nyo ang aming humble heart, Panginoon, na kami, Panginoon, ay hindi gumagawa ng maraming excuses. Bagkus, kami, Panginoon, ay handang sumunod sa inyo dahil iyon, Panginoon, ang itinuturo nyo sa inyong mga salita. Kaya salamat po, Panginoon, that we remind sa mga salita mong aming napag-aralan. Dalangin namin, Panginoon, na kayo pa rin, Panginoon, ang laging magpatnubay, magpaalala, at mag-bless sa amin, especially sa mga salita mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At lahat ng ito, Panginoon, ay aming hiling dalangin na may kapurihan at salamat sa dakilang pangalan ni Jesucristo ang tagapagligtas namin. Amen. So outside appearance is not that much matter. But the matter is internal appearance. Okay? So I remember one song, the chorus only, I don't know if tama tong for the eyes of the Lord are searching to and fro. We have no secret that our God does not know. Our Father knows our thoughts. He understands every part, so every part. Sabihin, kahit na, I do remember Pastor Ben nung siya ay inooperahan sa triple bypass niya. Ang liliit lang ng parts na yun na nagbara sa kanya na kailangan palitan at kinuha dito yung ugat na nagbara sa kanyang puso. So, even yun, alam ng Diyos, naiintindihan ng Panginoon yung pitik. Alam niya yan? Yung sinabi niya na every detail, actually, yung kudit lang yun eh. Yung alam niyo sa Hebrew kasi, recently na pag-aralan namin. Sa Hebrew words kasi, Hebrew letter, may mga sumusobra. Hindi mo pwedeng bawasan yun. Halimbawa, yung D, sumobra yung talaga original na D, may sobra ng konti. Every detail, hindi pwedeng, hindi yun, masasayang. Okay? Recently lang na sakto yun sa Bible doctrine. So, we praise the Lord that we are not teaching about yung outside appearance lang. Dapat inside and outside ng pamumuhay natin,
both are pleasing to God. Okay? Both are pleasing to God. We are not after pleasing men, but our after is pleasing God. So that's our aim. Okay? So tayo po ay mag-pray na. At ako'y iing-ihi na. No, hindi na pa akong iing-ihi. Okay? Okay, so pa-pray po natin yung mga uuwi. Meron po bang urgent prayer request, mga kapatid? Urgent prayer request, urgent. May sakit. Successful. Okay, observation. Ano ba gusto niyo? Observation, excellent. Poor, good, excellent, or what? Excellent. Okay. Observation. Okay, espiya. Ano bang pangalan ng company ng school nyo? Elite. Sila ay elite. Elite group, elite school. There's anyone else? Kaya nga ni Elijah matanggal na. Yung tubig sa loob ng air drums niya. Okay? Let's pray for that. Alright. Yan sa list ko. Ano na yan, si Brother Raymart, okay na yung kanyang driving. Diba? Okay? Let's pray. Tayo pong lahat ay tumayo. At magtatapos tayo sa panalangin. Panginoon namin Diyos, sa aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Tunay niya, Panginoon, that the important here is that yung internal, Panginoon namin, yung puso po namin. And Lord, tulungan niyo po kami. Kahit naman po, though that is the nature of human, it's a common to human, yung pride or arrogant or whatever it is, o Panginoon, na hindi pleasing sa iyo. That's natural and common to human nature. But we thank you that according to your words, that therefore if any man be in Christ, he's a new creature. We still believe that our Savior Jesus Christ can change our lives. And Lord, help us to do so. We are not that perfect man or human, but we have the Lord Jesus Christ who can change lives. Oh Father, we pray that may you continue to nourish us by your words, by the preachers who faithfully studying your words, not faithfully taking words from Google or from any other people's words, but faithfully studying, Panginoon, your words. Lord, help us na matuto pa, Panginoon Diyos. Walang perfect na pastor, walang perfect na theologian, walang perfect na gumagawa ng sermon, but we have a perfect God. And Lord, we pray sa gabing ito, yung pong mga kapatiran po namin, na hindi po namin kasama, na sila po ay nasa trabaho, like Sister Judith Gutierrez. We pray, Father, na nawa, Panginoon, ay magkaroon po siya ng day off. Si Brother Sandro Emprese, Sister Shermaine, Sister Lawrence na umuwi, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, na Sister Grace kasama po namin ngayon. Bagamat siya po may kaunting karamdaman. Also sa brethren, si Sister Catherine may sakit. Hindi po namin kasama si Sister Maricon. Tulungan niyo po siya, Panginoon. Also, we pray for at Sister Connie Paloma, that yung nanay niya, Panginoon, ay pass away. We pray, Father, for your comfort to her.
Lord, nawa maging awakening sa kanya that she will trust you, she will trust Jesus Christ as her Savior and Lord, and remind her sa lahat ng kanya pong mga napapakinggan yung salita, Panginoon Diyos. Also, we pray for our brethren in Kuwait, like Brother Joshua Baltasar, Brother Edward Bobis. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng day off, na makapag-church. And ganyan din po, Panginoon, namin pong palangin yung pong observation, SPEA observation sa elite school. We pray, Father, for a good observation or a good mark from this organization, Panginoon Diyos. Nawa ay hindi po masayang yung effort ng isang kapatid na nagtatrabaho doon. Also, we pray, Panginoon, yung financial provision sa mga ISC delegates and US visa approval. Kayo po, Panginoon, ang mag-provide financially at favor, Panginoon, sa visa grant, Panginoon Diyos. And also, financial provision sa Moreno family, sa kailan pong application sa Canada. We pray, Lord, natulungan niyo po ang pamilyang ito. And also, panalangin po namin yung financial provision sa amin pong nalalapit na anniversary, April 12. Ang commitment po namin, makapag-commit po ang bawat isa, at tulungan niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang bawat isa. Maging blessing po kami sa nakararami, Panginoon Diyos. Also, we pray for Bulacan delegate sa kailan pong pagpunta dito. Para sila ay makasama po namin sa anniversary, financial provision, Panginoon, sa kanilang visa, sa kanila pong ticket, Panginoon Diyos, at ganoon din po, amin pong inalapit, Panginoon, ang Barnabas Emirates Institute of Mastery and Development. May you continue to bless this company na kumita pa, na kung saan kami pong mag-aama at iba pa mga kapatiran ay dito po nakabisa, Panginoon Diyos. May you bless the management, ang mga kapatiran na gumagamit nito, Panginoon Diyos, na mas lalo po pong magtapat sila sa inyo, Panginoon Diyos. Also, we pray for the right ear problem ni Brother Elijah. Nawa, Panginoon, makuha sa exercise, sa gamot, at medisina ang pagkawala po, Panginoon, noong tubig sa eardrum niya po, Panginoon Diyos. And also sa mga kapatiran namin may karamdaman, hinilin po namin na abutin niyo po ang kailan pong kagalingan. At yan din po, Panginoon Diyos, tulungan niyo po si Sister Romina makahanap po ng trabaho with favorable time, Panginoon Diyos. And all the churches and the churches mission and outreaches of CBC MMI around the globe, we pray, Father, that may you continue to bless those in charge. Use them faithfully. Use them faithfully studying your words. And we pray, Father, for that we may be an effective leader to your church, oh God. All these things we ask and pray in Christ our Savior, we pray. Amen. O nga pala, hindi pa na pray.